gagawin tayo LG. Nasa 43 inches ang problema nito. Nag-on naman yung board, pero wala siyang display, wala ring backlight. Walang display, walang backlight. Pag inaninag mo naman siya, wala ka ring makitang aninag sa loob. Okay, buksan natin. Ito yung model number niya, LG. Ito yung main board. Tapos may T-con siya, power supply. Gagawin natin, check natin, saksak ulit natin. So makikita natin dito, may standby power siya dito. Power on natin. Nag-on na siya, nag-response na siya. So, ngayon gagawin natin, magsusukat tayo ng supply. Titingnan natin kung may supply yung panel natin, yung 12 volts natin sa panel. Dito, kahit dito ka lang magsukat, malalaman mo kung gumagana yung operation ng main board. So hindi, wala tayong supply na masusukat rito. So hindi nagkakaroon ng supply yung ating panel. Ibig sabihin, nag-ooperate na yung board, kaya lang wala namang trigger or nagkakaroon ng supply yung ating panel. Pati yung ating backlight ay hindi rin niya napapagana. So ibig sabihin yan, pwedeng may missing na supply sa ating main board. So yung ganitong main board ay medyo mahirap hanapin ito dahil pinasadya ng mismong kumpanya or yung nag-order dito sa kumpanya na ganitong design ng board, kasi ito ay property ng ating lungsod, so galing sa school. So try na lang natin kung makuha natin ang problema dito. Okay, so may napansin ako dito sa kanto na ito, parang mayroon siyang spark. Yan, parang nagkaroon siya ng sunog dyan. So titingnan natin kung saan papasok yung circuit na yan. Papasok sa IC. So hindi pa natin alam kung ano ang function ng IC na yan. Yan. Okay, so check natin resistance natin kung anong value ng load side. Kasi may nakikita ako rito, nakalagay dito coil L. Tapos mayroon siyang capacitor dito. Tinry ko magsukat kanina, may nakuha ako dito na 13 dito, 13, pero pagdating dito wala kasi nagsunog na yung parts dito. So resistance tayo, buzzer. Okay, check natin yung capacitor na ito. Okay, may reading siya na 114 ohms. So yung 114 ohms na yan ay medyo problema yan sa circuit natin, kung ang circuit natin ay 12 volts or 13 volts ang input. So parang may leak yung ating load, So tingnan natin kung itong may problema or itong maliit or itong IC, kasi direkta na yan sa IC ang load nito, papasok na yan dito. Baka dahilan din yan kaya ayaw mag-function yung ating unit, missing supply. So ito, check natin yung out nito. Ito hindi naman short yung out niya, open naman. So ito lang ang area na to ang nagkaroon ng mababa ang resistance. Okay, so tinanggal natin yung capacitor na malaki dito. Check ngayon natin yung circuit. Titingnan natin kung mababa pa rin yung resistance nito. Yan. So open na siya, So ibig sabihin yan, pwedeng capacitor ang problema. Check natin ngayon yung capacitor. 124 ohms lang siya. Okay, so ito yung salarin. Itong capacitor na ito, dito nakatap. So hanap lang tayo ng same size niyan, same ang kulay, tapos sukatin natin kung ano value, tapos papalitan natin yung coil na ito. Ito yung nakalagay dito ay L231. So parang fuse type lang ito. Or pwede ka rin maghanap ng ibang L yan. Tingnan mo kung ano yung function. Kagaya nito L,
L2302. So parang ganito lang siya, fuse, parang resistor na fuse type ang forma niya. Yan. So hanap tayo din ng iba. So ganun lang, kung hindi nyo masyado kabisado yung parts, pwede kayong maghanap ng ibang parts dyan sa board na kaparehas na ang pangalan niya or nagsisimula sa L. So ito yun lang ang nakita natin sa taas. So yun lang, pwede na yun. Yung L ito pa isa, oh. Yan, L2300. Yan, zero resistance yan, or zero resistance. Yung short siya, short resistance yan. Pag binasar mo yan ay yung resistance niya 00. Yan, 00 yung resistance or 0.3. So parang fuse din siya na coil type. Okay, so may nakuha na tayo. Ito yung L natin. Tapos ito naman yung capacitor natin. So check natin. Tingnan natin kung ano value niyan ng capacitor natin. Capacitor natin. Yan, capacitor reading. So 11 UF. Yun, 11 UF. Okay. Tapos ito naman yung coil natin. So hanap lang kayo ng same na nakalagay sa board, yung nakasulat. Hanap lang kayo. Magkaiba yung coil sa R, kasi meron din yung resistor na 00 yung reading, pero R ang nakalagay. Yun. Ito kasi L ang nakalagay. Okay, so ito na, nakabit na natin yung coil saka yung capacitor natin. Ito yung capacitor natin. Check natin kung may reading pa. So wala na, no? Open na yung circuit natin. So itong coil, nilipat na lang natin dito kasi dito mayroong kalang dito, may short, may sunog na circuit dito, kumakalang. So dito na lang tayo naglagay. Yan. So may resistance na 0.2, 0.3. Tapos sa ground naman natin, check natin ito. May tama siya sa ground, ano? Wala, okay. Yan, wala siyang tama sa ground. Yan, okay, open circuit siya. Yan, okay. So testing natin, tingnan natin kung magkakaroon na ito ng supply yung ating panel, kasi nakuha na natin yung problema doon. Kung yun talaga ang problema niya, maaring magkakasupply na ang panel natin at magkaroon na ito ng backlight. Natin. Tapos may standby na siya dito. Power on natin. On na siya. Check ngayon natin kung may supply ito. Mayroon na, may 13 na tayo dito. Yan. So napansin ko mayroon na siyang backlight. Okay, so naka-backlight na siya. Yun, pansin natin may ilaw na siya ito. Yan. Ibig sabihin, yun lang talaga ang naging problema niya. So sukatin natin yung supply na dumadaan dyan para makuha natin yung supply na yon. So ito, yung in natin ay 13. Tapos yung lagpas ng coil ay 13.2. Yan. So 13 volts ang pumapasok dito. Yung paglagpas dito sa IC na yan ay 5 volts pala yan. Yung out nito 5 volts yan, 5 volts ang out niyan. Okay. So nawalan pala siya ng 5 volts. Kaya gumagana yung board. Ang problema dahil missing yung supply, hindi niya nasusupplyan yung papunta sa backlight at yung papunta dito sa panel natin or T-con. Tingnan natin. Okay, so yun na, may display na siya. Yan. Pero ang problema, yung salamin pala nito may lines na rin. Yun,
Cough problem na rin yan pag mga ganyan. So, kailangan na rin dyan banding machine. Pero siguro nagagamit pa naman nila sa school ito dahil sa school nang galing ang unit na pagtsatsagaan pa naman nila yung guhit na yan. Dahil okay naman yung ibang portion ng unit. Yun lang talaga, mayroon siyang vertical lines na iba-iba ang kulay. So, source cough problem na ito. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So yun lang ang naging problema nito. Missing lang yung supply dahil nasira yung isang coil natin. So nakakuha tayo ng pyesa dito lang din sa isang board na ito. Yan. Ito yung kinuha natin na pyesa. Labo. Itong coil na ito, kinuha natin dyan, yung L30. Yan, kinuha natin yan. Tapos yung isang kapasitor, dito tayo kumuha. 10 or 11 UF.